Nako, Oscar, ngayong summer, hindi lang beach getaway ang hinahanap. Pwede rin maghanap ng ekstrang pagkakakitaan, di ba? Correct, Susan. Kahit gaano pa kaliit ang puhunan, basta may tamang diskarte, pwede raw yang lumaki. Oh, heto, ang hindi nyo dapat talagang ismulin. Lumago negosyo ng itlog ng pugo. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Huwag maliitin ang mga itlog na ito dahil ang pugo madaling mapalago. Papatak po tayo ng 3,000 to 4,000 a day po. Kasi kapag naalagaan mo ng mabuti yung pagpupugo, very generous siya mangitlog. Talaga namang small but terrible. Hi! So welcome po sa ating mini farm. Pagpaparami ng pugo at pagbebenta ng itlog nito ang negosyo ng Gen Z na si Nikki. Ito pong business na to is backyard pugo lang din siya. Pero once natutukan mo na siya, maganda naman po yung returns niya sa amin din pong mga startup entrepreneur sa pugo business. Noon pa man, raketera na raw si Nikki. Kaya nang makaipon ng 200,000 piso para sa puhunan, dito na niya sinimulan ang negosyo sa pagpupugo. Dahil po yun sa mga other businesses ko pa, small business po lang siya, like yung sa burlap bags. And also, nung year po ng 2020, nag-i-influencer po ako using TikTok po. Sa mga kulungan na gawa sa net, nangingitlog ang nasa 3,000 pugo. Feeds ang kanyang ipinapakain sa mga alaga. Dito po sila kumakain, round the clock sila kumakain. Dapat nasa tamang oras silang kumain para maging healthy naman sila at saka yung pagpupugo nila is napakaganda. So dito din sila nag-hatch. Ito po yung unang hatch nila ngayong araw. Pero mas madami pa po yan mamaya, mga 2 p.m. hanggang 8 p.m. Dapat alam mo na ang lahi ng pugo na kanyang inaalagaan ay ang Japanese Taiwan. Kasama ito sa pamilya ng mga ground living birds gaya ng manok at kaya umanong mangitlog ng halos 300 itlog kada taon. Ang galing nga dahil kahit nasa Philippines sila, meron din silang lahi, di ba? Sana all may lahi. Dito po tayo nagpapainom ng mga pugo natin. Ito po yung tubigan nila. Dito naman, dito po yung saluhan ng ipot nila. Yung ipot nila, madami tayong pwedeng gawin dyan kasi pwede siyang pampataba ng mga lupa na makakatulong sa environment natin. Umaabot ng 2,700 pirasong itlog ng pugo ang nakukuha ni Nikki araw-araw. Ang kada box nito naglalaman ng 100 itlog at naibebenta niya ng 165 pesos sa palengke. Kaya naman ang kanyang kita hindi raw bababa ng 5,000 piso. Nagsusupply po kami sa mga markets. Mas maganda po talaga mag-supply sa mga markets dahil doon po mas mabibigyan nyo po ng magandang presyo yung pugo nyo. Kaya raw mangitlog araw-araw ng pugo sa loob ng 1 taon. Bawat pugo po, tag-iisa lang po sila sa kada araw. And then, since kami po is parang patapos na po yung cycle ng pagpupugo niya, is nalalesen din po. Matapos ang 1 taon, unti-unti na raw hihina ang pangingitlog nito. Pero wala pa rin daw lugi dahil maaari ring ibenta ang karne ng pugo. Huwag matakot sumubok kasi yung pagsubok na yan, ayan pala yung magiging stepping stone nyo sa pag-asenso nyo sa buhay nyo. Negosyo na madaling mapalago? Posible yan sa pugo. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.